Para sa mga chosen ones, narito ang ikalima na dapat niyong isekreto o itago. Ito ay ang inyong mga biyaya at blessings. Huwag na huwag itong ipagkakalat. Paano kung ang mga biyayang ipinagmamalaki mo ang siya palang dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang pabor sa iyo? Paano kung may kapangyarihan ang katahimikan na hindi alam ng karamihang chosen ones? May isang sekreto ang tunay na chosen one, at ito ang ikalima na dapat mong malaman bago pa mahuli ang lahat. Welcome back to Patnubay TV. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ikalimang bagay na dapat isekreto o itago ng isang chosen one. At ito ay ang iyong mga biyaya at blessings na tinatanggap. Hindi dahil dapat kang mahiya, kundi dahil may mga bagay na mas lalong lumalago kapag ito ay nananatiling lihim. Maraming tao ang nasasanay na i-post agad ang bawat natatanggap nila. Pag merong bagong trabaho, nakapost agad sa social media o naipagmalaki ka agad sa kapamilya, kaibigan. At kung merong dagdag na kita, halimbawa na promote, agad itong ipinagmamalaki, agad itong ipinagyayabang, agad itong ipinamamalita. Halimbawa, merong magandang opportunity pa lang, agad na itong ibino-broadcast o agad-agad itong ipino-post, agad-agad itong sinasabi sa asawa, sa kapatid, sa pamilya, sa kaibigan, o kahit na ang mga espiritual na karanasan. Sa isang chosen one, ganito dapat ang prinsipyo. Hindi lahat ng biyaya ay dapat ipinapakita sa mga tao. At narito ang mga kadahilanan. Number 1. Proteksyon laban sa inggit at masamang intensyon. Chosen one, kapag ibinunyag mo ang iyong blessings, hindi mo kontrolado ang puso ng makakakita nito. May mga taong matutuwa, pero may ilan na maiinggit o magkakaroon ng negatibong enerhiya laban sa iyo. Halimbawa, nakakuha ka ng malaking project o trabaho. Sa tuwa mo, agad mo itong pinost. Pagkalipas lang ng ilang araw, napansin mong parang nagkaroon ng problema o delay. Minsan, hindi ito coincidence. Maaaring ito ay dulot ng mga enerhiyang hindi mo nakikita. Ano yung mga magagandang bagay o blessings na hindi pa dumadating sa iyo ay pinost mo na kaagad sa social media o sinabi mo na kaagad tapos biglang nawala? Hindi na naituloy. Ang pangalawang dahilan, para manatiling humble at grounded. Ang sobrang pag-share ng blessings ay maaaring magdala ng pride. Ito ang pinakamasakit na hindi namamalayan ng mga chosen ones. Ang pag-share ng blessings ay nagdudulot ito ng pagtubo ng pride, ng ego, ng yabang, nang hindi mo namamalayan. Halimbawa, kapag paulit-ulit mong ipinapakita ang achievements mo, lagi mong sinasabi, ikaw ay naging mayaman, ikaw ay nagkaroon ng mga negosyo, na ikaw ay tumanggap ng maraming pera, na ikaw ay biniyayaan ng Panginoon. Unti-unting nagiging validation na ito mula sa ibang tao at nawawala na ang tunay na dahilan kung bakit ka pinagpala. Natututo ka ng magyabang. Hindi mo man aminin, pero naroroon. Pansinin niyo yung mga taong walang ginawa kung hindi ipagkalat ang kanilang mga achievements. Pansinin niyo yung mga tao na walang ginawa kundi konting kibot na
biyaya, nakapost ka agad sa social media. Hindi nananatili ang humility at yung pagiging grounded mo sa lupa kapag ikaw ay natutong magyabang o magmalaki dahil gusto mong ipamalita sa mga tao na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Dito unti-unting nawawala ang iyong mga biyaya. Number 3. Para hindi maputol ang proseso ng blessings. May mga biyaya na nasa proseso pa lang, yung nandyan pa lang, padating pa lang. Kapag masyado mo itong inilantad, kapag pinangunahan mo, parang binubuksan mo ito sa maraming opinion at enerhiya. Halimbawa, idea pa lang o kaya ay malapit pa lamang maaprubahan ang isang bagay na iyong hinihingi. Halimbawa, trabaho. Ikaw ay nag-a-apply ng trabaho at ikaw ay na-interview pa lamang. Pero pinangunahan mo na kaagad yung interview na yun na tila ba ikaw ay tanggap na tila ikaw na talaga ang kukunin. Ano ang mangyayari? Magugulat ka na lang? Hindi ikaw ang tinanggap. Iba. Naagaw na sa iyo dahil pinangunahan mo ang proseso. Halimbawa naman kung ikaw ay may business na sisimulan. Sisimulan mo pa lang, hindi pa ito stable, pero ipinagkalat mo na kagad. Magtatayo kasi ako ng negosyo. Nagtapos, dumami ang mga nagsalita sa iyo ng mga unsolicited advice. Hindi mo naman hiningi, pero kusa sila nagsabi, ay wag, ganyan din ang ginawa ni paring Mario, paring... Nagdulot sa iyo ng pagdududa at pressure. Hanggang sa naapektuhan na ang direksyon mo. Hanggang sa ikaw na mismo hindi ka na nagtayo ng negosyo. Pang-apat na dahilan. Para mapanatili ang spiritual connection mo. Ang blessings na galing sa itaas ay hindi lang material. Ito rin ay spiritual, nakatago lamang sa material na bagay. Kapag masyado mo itong ipinapakita, nawawala na ang intimacy ng relasyon mo sa Diyos. Halimbawa, nakaranas ka ng spiritual growth o isang revelation na sinabi sa iyo ng Panginoon. Sa halip na namnamin at palalimin mo ito, ibinabahagi mo agad sa lahat. Halimbawa, meron kang nakitang signs na magiging maganda ang iyong bukas. Sinabi mo kagad, pagpapalain ako ng Panginoon kasi binigyan niya ako ng sign, binigyan niya ako ng pahiwatig na ako ay magiging mayaman, na ako ay pagpapalain ng malaking kayamanan. Hanggang sa unti-unti nawawala na ang lalim ng karanasang yun. Hindi mo na maramdaman iyong ipinakita sa iyo ng Panginoon. Huwag gawin ang pamamalita o pagbubunyag ng kung ano man ang mga binabahagi sa iyo ng Diyos. Ipinapakita sa iyo ng Diyos sapagkat ito ay para sa iyo lamang. Otherwise, ipinakita na rin ng Diyos yan sa ibang tao. Ikalimang dahilan. Para ang resulta ang kusang magsalita, hindi ang salita mo. Ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang ipagsigawan. Nakikita ito sa bunga. Kung ikaw ay pinagpala, hayaan mo na dumating ang panahon na yung pagpapala na yun mismo ang magiging patunay. At mas malakas ang epekto nito sa iyo at sa mga tao. Merong pagtuturo doon na binibigay. Kapag ito ay itinatago mo o hindi mo ipinagsisigawan o hindi mo ipinagmamalaki. Ito ay ang humility o ang pagpapakumbaba na pwede rin gayahin ng ibang tao. Tandaan mo, ang biyaya ay parang apoy. Kapag masyado mo itong inilantad sa hangin, maaari itong mamatay. Pero kapag iningatan mo, lalo itong lalakas at magliliwanag. Kapag natutunan mong itago ang iyong blessings, mas napoprotektahan mo ang sarili mo sa negatibong enerhiya, mas nananatili kang humble at grounded.
mas tuloy-tuloy ang pagdating ng biyaya sa buhay. Mas lumalalim ang iyong spiritual connection at mas nagiging makapangyarihan ang resulta ng iyong tagumpay. Kung nararamdaman mong ikaw ay isang chosen one, i-comment mo, tahimik pero pinagpapala. Huwag mong kalimutan, i-like at i-subscribe ang Patnubay TV para sa mas marami pang kaalaman na magpapalakas sa iyong spiritual journey. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin ang ika-6 na sekreto na dapat mong itago na maaaring magbago sa pananaw mo sa tagumpay. Kaya manatiling nakatutok dahil tandaan mo, hindi lahat ng biyaya ay para ipakita o ipagmalaki. Ang mga biyaya ay para protektahan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na mga video.